kabanalan. At kahit hindi man ako karapat-dapat, ngunit sa biyaya't dugo mong nilaan, ako ay lalapit sa iyong harapan. Puso ko'y luluhod sa iyong kabanalan. At kahit hindi man ako karapat-dapat, ngunit sa biyaya dugo mong nilaan. Oh Jesus, ako'y lalapit, mag-aalay ng pagpupuri sa iyo. Ako'y aawit, itataas ang aking tinig sa iyo. Ako'y mananahan sa piling mo. Ako ay lalapit sa iyong harapan. Puso ko'y lulubog sa iyong kabanalan. At kahit hindi man ako karapat-dapat, ngunit sa biyaya't dugo mong nilaan, ako ay lalapit sa iyong harapan. Puso ko'y luluhod sa iyong kabanalan. At kahit hindi man ako karapat-dapat, ngunit sa biyaya dugo mong nilaan. Oh Jesus, ako'y lalapit, mag-aalay ng pagpupuri sa iyo. Ako'y aawit, itataas ang aking tinig sa iyo. Ako'y mananahan sa piling mo, sa piling mo, sa piling mo. Good evening, everyone! Welcome po sa ating midweek service. Binabati ko po ang bawat isa kung saan man po kayo dako na Ating mundo or bansa nanonood. Magandang umaga, magandang gabi, magandang tanghali, at welcome po sa ating midweek service. Ayan. Pwede nyo rin pong i-share, i-like, and follow ang ating page at mag-mention ng ating mga loved ones and friends, no? Para sama-sama tayong makakakinig ng mensahe ng Lord this evening. By the way, ako po pala si Ate Sheila. Isa po akong youth leader under po ni Pastora Rona. Ayan. Kamusta po ang bawat isa? No? I pray and I hope everyone is doing well. And kamusta po? No? Pwede mong i-comment, no, kung kamusta ka or saan kang lugar ngayon nanonood, no, para mabati natin yung bawat isa. And ayan, ngayong month of April, mayroon po tayong bagong theme, no, na kailangan pag-aralan, and ito po ay prayer. Kamusta po ang ating prayer life? Kamusta po? Nakakapag-pray pa po ba tayo? Active pa po ba ang ating prayer? No? Ayan po yung mga pag-uusapan natin. But before we continue, samahan niyo po akong manalangin. Sige po, let us pray.
Yes, Lord God, we worship you, Father. We honor you, Lord God. Patuloy na tinataas, Panginoon. Dinadakila ka, Panginoon. Salamat, Lord God, sa gabing ito, Panginoon, na binigyan mo kami ng pagkakataon, Lord God, mapag-aralan, Lord God, ang iyong mga salita. Lord God, give us wisdom, knowledge, and understanding, Lord God, na as we hear your words, Lord God, ma-receive namin yung revelation that comes from you, Lord God. We pray, Panginoon, for a good internet connection ng bawat isa, Lord God, na lahat na nakakinig, Panginoon, ay tunay, Lord God, na makakapag-focus sa inyong mga salita, Lord God. Again, O God, we invite your Holy Spirit, your Holy Presence to be with us, Panginoon, at dalangin namin ang katagumpayan, Panginoon, ng gabing ito. Lord God, we worship you, Lord God, we honor you, and this is what we pray in Jesus' name. Amen. Ayan. May bago po tayong pag-uusapan about prayer. Meron po tayong isang tao na pag-uusapan, but actually, not totally about his life. Kasi yung taong po ito ay hindi po siya sikat sa Bible. At wala siyang ganun ka-exposure, as in, wala ring history, wala siyang pinaka-story na pag-uusapan, but ang pag-uusapan po natin this evening is about his prayer. At ito po ay si Jabez. Familiar po ba tayo kay Jabez? No, si Jabez. Actually, wala po talaga siyang, according to my research, wala siyang ganun ka background. It's all about his prayer lang talaga sa Panginoon. And yung isa ko lang nahanap na patungkol sa kanya is ancestor siya ni King Judah. So, ayun lang. Ayun lang talaga. And pag-aaralan natin this evening, no, yung panalangin niya sa Panginoon. Kasi grabe yung revelation. At sana ma-reveal din sa inyo at ma-receive niyo yung rema ng Panginoon this evening. Yung ating verse, main verse po natin, is manggagaling po sa 1 Chronicles chapter 4 verses 9 and 10. No? Diba? Sobrang iksi lang ng exposure at prayer lang to ni Jabez, pero grabe yung revelation ng Panginoon. And let us read verse 9. Again, it's from 1 Chronicles chapter 4 verse 9 and 10. Verse 9, Jabez was more honorable than his brothers. His mother had named him Jabez, saying, I gave birth to him in pain. Verse 10, Jabez cried out to the God of Israel, Oh, that you will bless me and enlarge my territory. Let your hand be with me and keep me from harm so that I will be free from pain. And God granted his request. Hihimay-himayin po natin yung panalangin ni Jabez at what we can learn through his prayers. Grabe, no? Sobrang iksi lang ng exposure niya, pero grabe yung ipinakita ng Panginoon at kung gaano ka-powerful yung prayer niya. Mayroon lang po tayong 6 points na pag-uusapan na pwede nating matutunan sa prayer ni Jabez. So, what we can learn through his prayers? Number 1, you are not what people define you. Kasi kung babalikan natin yung verse 9, it says, His mother had named him Jabez, saying, I gave birth to him in pain. According to my research, no, yung name niya talaga is, yung Hebrew meaning ng name niya is sorrowful, painful, born in pain. Ayun yung meaning ng name niya. Pero kasi he doesn't want na maging ganun lang yung buhay niya, puro pain, dahil ganun siya nilabelan. And sometimes, tayong mga tao, may mga sitwasyon sa buhay natin na nagawa natin, no? Or na-experience natin, maybe you failed, or you are sick right now, or you have any painful experiences na nararanasan mo ngayon. At yan ka nilalabelan ng mga tao sa paligid mo. Or worse, ikaw mismo sa sarili mo. Like, for example, nako, yan si ano, pinanganak na yung ganyan. Yan si ano, mahina yan kasi ganito lang yan. Sus, pabigat naman yan sa pamilya niya. At kung ano pang mga label na tinatawag sa iyo ng tao sa paligid mo, huwag mong papakinggan. Dahil tulad ni Jabez, instead, yakapin yung identity, yung label na binibigay sa kanya ng mga tao sa paligid niya.
ang ginawa niya, nanalangin siya sa Panginoon. Kasi alam niya, his real identity is only found in God, our Lord Jesus Christ. No? Kaya wag natin i-absorb yung mga sinasabi ng tao sa paligid natin. No? Yan si ganyan lang siya. No? O kaya yung mga past natin, doon pa rin tayo nilalabelan, yung mga past mistakes natin. Wag natin i-absorb. No? Kailangan natin i-filter out. No? Na hindi ka na yung dating ikaw. And your real identity ay manggagaling lang sa Panginoon. It says sa 1 Peter chapter 2 verse 9, "But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for his own possession, that you may proclaim the excellencies of him who called you out of darkness into his marvelous light." No? Pinili tayo ng Panginoon. You are a royal priesthood, no? An ambassador of Christ. Hindi ka hanggang dyan lang. At hindi ka kung sino man yung sinasabi, no, ng mga tao sa paligid mo, kung ano yung itinatak nila sa isip nila na tungkol ikaw. You are not what people define you. Because your real identity is only found with God. Amen? And sabi din sa John 15 verse 16, "You did not choose me, but I chose you. And appointed you that you should go and bear fruit, that your fruit should last, so that whatever you ask in the Father, you ask the Father in my name, He may give it to you." Pinili ka ng Panginoon. No? At mayroong plano ang Panginoon sa buhay mo. Hindi na ikaw yung dating pagkakamali mo, no? Yung mga bagay na ginawa mo, o yung sakit na meron ka, pag mong pakinggan. Because your real identity is found in Christ. And number 2, mabilis lang naman po to. Number 2 is, yung pinakita sa akin dito is, when he cried out. Emphasize natin sa verse 10, balikan natin. Sabi dito, Jabez cried out to the God of Israel. At pinakita sa akin dito na nung umiyak si Jabez sa Panginoon, it means of surrendering and acknowledging God's power. No? Kasi, tingin na kaya. So, the question is, kailan ka huling umiyak sa panalangin? Kailan ka huling naniwala talaga sa kakayahan ng Panginoon? Kasi when he cried out, parang pinakita na sinosurrender niya na lahat sa Panginoon. Kasi ang nakakalungkot, tayong mga tao, minsan pa nga Christians na, no? Pero kapag nagpe-pray, mayroon pa rin mga doubt. Mayroon pa rin doubt sa kakayahan ng Lord. Or minsan, mayroon pa rin tayong pride na, hindi Lord, kaya ko to. No? Ayaw pa rin nating lumapit sa Panginoon. May duda pa rin. May pride pa rin. Na parang utang na loob pa ng Diyos sa atin kapag lumalapit tayo sa Kanya. Na, Lord, nag-pray ako ha. Lord, lumapit ako ha. Lord, kaya ko pa naman, pero baka pwede mo ako tulungan. Lord, kaya mo ba talagang ibigay ito? Lord, gagaling ba ako sa sakit na to? Lord, makakapasa pa ako? Lord, mangyayari ba to? No, there is doubts and pride when we pray. Minsan nagmamataas pa tayo na, Lord, kaya ko pa to. No. And when we pray, mga anak, mga kapatid, when we pray, put your 100% trust sa Panginoon. No, wag na tayong magsana, Lord, sana. No. Just sabihin mo na talaga sa Lord. And trust God with all of your hearts. And listen. When you pray, don't depend on your own abilities and resources. Kaya minsan may limit yung prayer natin. Minsan, may doubt tayo sa Panginoon kasi nakafocus tayo sa sarili nating abilities, nakafocus tayo sa capacities natin, nakafocus tayo sa resources natin. Limitado nga po tayong mga tao. We have our own weaknesses. Kaya when you pray, don't depend on your own abilities and resources, but depend only to God. Because God is so powerful, mga kapatid. No? Magdepende tayo sa kakayahan ng Panginoon, hindi sa sarili mo. Para mawala na yung doubts, para mawala na yung pride.
Just fully surrendered to the Lord na, Lord, hindi ko na kaya. Lord, I need you. I-cry out mo na lahat sa Lord. Huwag ka nang magpanggap. Huwag ka nang magmatigas. No? Hindi na natin kailangan magpanggap sa harap ng Panginoon. Kung hindi mo na kaya, cry out to the Lord. Kung hindi mo na kaya, nanghihina ka na, hindi mo na alam gagawin, lumapit ka sa Panginoon. Huwag na tayong magpanggap at magmataas na kaya pa natin kung hindi naman talaga. No? Kasi remember that when you can't, God can. No? Lagi na natin yan naririnig. Hindi mo kaya, kaya ng Panginoon. And when you're struggling, in pain, you don't know what to do, cry out to the Lord, katulad ng ginawa ni Jabez. And surely, He hears you. Nakikinig ang Panginoon, mga kapatid. At sabi nga po sa Matthew, chapter 21, verse 12, and whatever you ask in prayer, you will receive if you have faith. No? Sabihin mo na lahat sa Panginoon. Naririnig ka niya, and believe that you will receive it. And sabi din sa Luke chapter 1, verse 37, for nothing will be impossible with Him, with God. No? Katulad ng sinabi ko kaganina, kaya tayo minsan may doubts, kaya tayo minsan may pride. Kasi may mga bagay talaga na hindi natin control. May mga bagay na para sa atin, imposible na mangyari. But with God, nothing is impossible. Kaya when you pray, mag-focus ka sa Lord. Just cry out. Be you and be real sa nararamdaman mo. And sabi sa Proverbs 3, verses 5 to 6, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make straight your paths. No? Kasi nga, may mga bagay tayo na hindi maintindihan. No? May mga bagay pa tayo na hindi maunawaan, but keep trusting sa Panginoon. Keep trusting sa Panginoon, mga kapatid. And number 3 is, i-emphasize natin yung sinabi niya na sa verse 10, balikan natin, sinabi niya na, oh, that you will bless me and enlarge my territory. Pinag-pray niya na i-bless siya ng Panginoon at i-enlarge His territory. And alam niyo ba, according to my research, yung pinag-pray ni Jabez na expand my territory or bless him is not about wealth. It's not about expanding his literal territory na mas yumaman siya o yung lupa. No. Ang pinagpipray niya is yung spiritual territory niya. That God will expand it and grow it so that God can use him mightily and effectively. No? Pinagpipray niya yung paglalim ng kanyang spiritual life. So the question is, pinagpipray ba natin na yung spiritual life natin is mag-grow talaga, lumalim talaga yung relasyon natin sa Panginoon? Do you also pray for your heart, kapatid? No? Despite the mga material things or our requests, na ipagpipray ba natin yung spiritual life natin? Our personal relationship sa Panginoon. Pagpipray pa rin ba natin? Or nakafocus lang tayo sa mga hinihingi natin sa Kanya? No? Kaya, though I'm not saying na mali yun, no, but let us also pray for our heart. Let us pray for our spiritual territory. Kasi, kapag malawak ka, malalim ka, God can fill you and use you more for His glory. No? Mas malalagyan ka ng Panginoon at sa mga natatanggap natin, we can be a blessing also to the others. Kaya let us trabahuhin, not just pray for it, no, but also take an action talaga para magkaroon ng growth, ng lalim, at intimacy yung relationship natin sa Panginoon at patuloy niya tayong pagpalain katulad ng panalangin ni Jabez. At sabi nga sa balikan natin. Sabi sa Hebrews 11 verse 6, and without faith, it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. No? Those
earnestly seek Him. Sobrang imposible na sinasabi natin na naniniwala tayo sa Panginoon. No? Sobrang imposible na sabihin natin na I'm a servant of God. No? Pero wala kang faith. No? Sobrang babaw pa rin. No? Ilang years na tayo sa church, ilang years na tayo naglilingkod, pero sobrang babaw pa rin. No? Sobrang sikip pa rin ng ating spiritual territory, ng ating spiritual life. So let us all pray na mag-grow talaga tayo sa pananampalataya at mas lumalim yung intimacy at relationship natin sa Panginoon. And let us all seek God earnestly. No? Hanapin talaga natin siya. No? Kilalanin talaga natin siya. And sabi rin sa 1 Timothy chapter 4 verse 15, practice these things, immerse yourself in them so that all may see your progress. Itong mga napapakinggan natin, mga preachings, our devotions, no, yung mga trainings, conferences, no, sobrang gandang opportunity and privilege yun na ma-practice yung mga bagay na yun at may apply sa buhay natin for us to really grow sa pananampalataya natin sa Panginoon. Okay? And number 4 is yung sinabi niya dito na let your hand be with me. No, pinag-pray yun ni Jabez. And ipinakita doon sa pagsabi niyang ganun is hinihingi niya yung guidance and presence ng Panginoon. And even the protection and provision. No? Na Lord, samahan mo ko. Kasi ibig sabihin lang din nun, tinatanggap niya na hindi niya kayang mag-isa. No? Kaya lagi nating ipanalangin na samahan tayo ng Diyos, mga kapatid. And always consult God. Always ask God. No? Kapag lalo na may mga major decisions tayo in life, samahan tayo ng Panginoon. No? Kasi nagpapakita yon na ina-acknowledge natin. No? Ina-acknowledge natin yung power ng Panginoon, yung pagiging Diyos niya sa buhay natin. Kaya let us always ask for guidance, no? Ask for presence ng Panginoon na samahan tayo. Kasi nga, hindi natin kaya mag-isa. No? And apart from God, we are nothing. No? We are nothing. Kapag mag-isa tayo and wala tayong Diyos sa buhay natin, parang walang saysay yung buhay. Kaya lagi nating ipanalangin na samahan tayo ng Panginoon. Sabi nga po sa Psalms 25 verses 4 to 5, show me your ways, Lord. Teach me your paths. Guide me in your truth. And teach me, for you are God, my Savior, and my hope is you all day long. Hingi tayo ng guidance sa Panginoon. Magpaturo tayo. No, na yung mga inuutos sa atin ng Panginoon, no, kung paano tayo mabuhay according to His will, samahan tayo ng Lord, no, para maingat nating daanan, no, yung buhay natin dito sa earth. And sabi rin sa James chapter 1 verse 5, if any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. No? Kaya lagi tayong mag-ask talaga ng guidance, ng wisdom, no, sa Panginoon, kasi pagkakaloob niya yun sa atin. Para maingat tayo at maiwasan yung mga errors. No? Always pray na samahan tayo ng Panginoon. Ano man ang gagawin mo, saan ka man pupunta, decisions, major decisions in life, let us always ask God. Samahan tayo. Amen? No? And number 5 is, balikan natin ulit yung verse. Sinabi doon na, and keep me from harm so that I will be free from pain. Sinabi niya na, gusto niyang maging free, no? Mawala yung pain na nararamdaman niya. Pero, ito yung pinakita sa akin ng Lord. At hindi ko rin sinasabi or minamasama na ipag-pray natin na mawala yung mga pain na nararamdaman natin. Pero ito kasi yung pinakita sa akin ng Lord. The number 5, we can't be free in pain forever. Kasi yung pinangako sa atin ng Panginoon, hindi naman is wala ng sakit. Wala ng pagod, wala ng hirap. But ipinangako niya sa atin na hindi tayo mag-isa habang pinagdadaanan natin yung mga bagay na yon.
We can't be free in pain forever. Dahil pain make us closer to God. Pain make us vulnerable. And pain make us more stronger and wiser. No? Kaya kung hindi natin maaalis yung pain na nararamdaman natin, make sure you will learn from that pain. Kasi nga, hindi tayo pwedeng walang pain na nararamdaman. Kasi kung okay ka, sobrang saya mo, no? Tatawag pa ba tayo sa Lord? Kaya sometimes it makes us closer to the Lord. When we are broken, kapag ubos na tayo, kapag walang-wala na tayo. And wag natin laging tignan ng pangit, no? Minsan kasi may negative na tayo kapag may pain tayong pinagdadaanan. But make sure, mga kapatid, that sa mga pain na yon, you will learn something from it para hindi sayang yung naranasan natin. But I am not invalidating someone's pain, no? Pero, lagi nating tatandaan, we can't be free forever sa mga pain na yan. Lalo na sa buhay natin, no, kasama ang Panginoon. Sabi nga sa Psalms 34 verse 18, "The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit." No, parang medyo contradicting kasi ang sabi ni Jabez, "Lord, alisin mo yung pain na to sa buhay ko." Pero yung pinakita kasi ng Lord sa akin is, pwede, no? Hindi natin yun mamasamain, no? Kailangan natin yon, lalo na kung hindi na natin kaya na, Lord, si Jesus nga, di ba? No? Na kung pwede lang, Lord, alisin mo ito. No? Hindi ko na maranasan. And hindi ko sinasabing mali yun, no? That's fine. Pero lagi din natin tatandaan, no? We can't be free in pain palagi. Kaya, kung hindi natin yun kontrolado, make sure na lang talaga may matututunan tayo. And it will make us more closer to the Lord. And lastly is the power of genuine prayer. Alam nyo mga kapatid, God granted Jabez's prayer because of his genuineness. May sincerity. No? Kasi hindi siya autopilot, hindi siya wala lang. Kasi umiyak siya sa Panginoon na, Lord, help me. Lord, bless me. Lord. No? Ayun yung prayer niya mula sa puso. Kaya kapatid, church, when you pray, speak from your heart so that it can touch God's heart. Again, when you pray, speak from your heart so it can touch and reach God's heart. Kapag nananalangin tayo, no? So sabi ko nga kaganina, huwag ka na magpanggap, no? Hindi natin kailangan magpanggap sa harap ng Panginoon. Kung hindi mo na kaya, kung pagod ka na hirap ka na, sabihin mo sa Panginoon dahil nakikinig siya. Speak from your heart, no? Speak from your heart, kapatid. Hindi mo na kailangan i-filter, hindi mo na kailangan magpanggap. Kasi kita naman ng Lord. Kasi alam niya naman. Just speak from your heart. No? Sabihin mo yung nararamdaman mo. May sakit ka, gusto mo nang gumaling, no? Ilang beses ka nang nag-apply sa work, no? Tapos hindi ka pa rin tinatawagan. Ilang beses ka nang nag-exam, no? Ilang beses ka nang bumagsak. Just pray. Just tell everything to the Lord. Dahil nakikinig siya. Just surrender everything. Cry out. Katulad ng ginawa ni Jabez. No? Kaya, hindi rin sa atin ini-encourage yung prayer na na paulit-ulit. Na eto na lang lagi yung prayer mo, parang naka-autopilot na siya. Kasi nawawala yung genuineness. Nawawala yung sincerity. Kasi, when we pray, no, na nag-speak talaga tayo sa heart, mas lumalalim yung intimacy natin sa Panginoon. Kasi when you pray, parang you are being with God. You are being one with the Lord. Kasi you share your thoughts, you share your heart, your experiences. No? So, sana, when we pray is, be you. No? Be yourself. Just tell God everything. Pray with all of your heart. Just tell everything to God. Huwag ka nang mahiya. No? Ikaw at ang Lord lang naman ang nakakarinig. Huwag ka nang mahiya.
Sabi nga sa Mark 11, verse 24, "Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours." Patuloy lang tayong manampalataya dun sa mga panalangin natin. Or maybe right now, hindi mo pa rin nare-receive. Ang tagal mo nang pinag-pray. Just trust God. At baka assess mo din yung sarili mo. Baka kasi hindi ka talaga fully 100% naniniwala na ibibigay yun sa'yo ng Lord. Or sometimes, no, may ipinaprepare sa atin na mas maganda ang Lord kaya hindi pa natin nare-receive. But, nonetheless, just be genuine. Maging sincere lang tayo sa panalangin. Sabi rin sa Colossians chapter 4 verse 2, "Devote yourselves to prayer, being watchful and thankful." Keep praying, mga kapatid. Whatever it is, ano yung pinapanalangin mo man sa Lord right now or ilang years na, just keep praying. Nakikinig ang Panginoon. Tulad nga, dun sa last part, no? Sabi doon, "And God granted His prayers." Kasi na-touch talaga yung heart ng Panginoon eh. And sana meron po tayong natutunan na what we can learn through Jabez prayers. No? Kung paanong ipinalangin niya sa Panginoon, yung genuineness, na i-bless siya, expand yung territory niya, spiritual territory, nasamahan siya, no? Huwag lang sana puro request, no? Or kapag nagkamali tayo, but also pray for these things, mga kapatid. Our spiritual life, our heart, no? At tunay na maging pagpapala tayo, hindi pasakit sa kapwa, kundi pagpapala. No? Ipag-pray natin na maging pagpapala tayo sa kanila at hindi maging source ng pain. Okay? And I will end po with my own testimony about prayer. Actually, grabe talaga yung ano ng Lord sa akin. Kasi parang last Sunday or sa nung mga nakaraan, na-assign din ako. Actually, ang na-assign sa akin, na-assign po kasi ako mag-speak sa training sa Sun Life. No, ang unang na-assign sa akin doon is about forgiveness. Tapos, biglang, nagkaroon ng some changes. Ang inassign sa akin, prayer life. And then ngayon is yung team natin, prayer. Kasi grabe po talaga yung pinagdaanan ko nitong mga nakaraang month. And parang hindi po lahat nakakaalam na to. So, I will share this. Please bear with me. Kasi sobrang pinakita sa akin ng Lord yung power niya, yung kabutihan niya, at yung pag-ibig niya sa akin. Kasi nga po, last quarter was very hard for me. It was really painful. Sobrang pagod na po ako. Kasi last September, I lost one of my dearest friend. September 21, namatay yung kaibigan ko. And September 25, start ng klase namin. Ako po ay graduating student, 4th year. And then October 1, nilibing siya. October 9, kailangan ko nang mag-start sa aking internship, industrial. And I was working with people kasi isa pa akong HR intern. Parang wala akong time to mourn. Wala akong proper time to grieve. Kasi I need to show up. I have this accountability. I have this responsibility sa mga bagay-bagay. And I was broken. I was suffering. Na parang every night, umiiyak ako sa Lord sa panalangin na, Lord, hindi ko na kaya. Pero I need to show up. Lord, strengthen me. Lord, help me. So I was so broken. Grabe, walang halong over or OA. Every night po talaga akong umiiyak sa Panginoon. Sobrang pagod na po ako that time kasi parang sumabay pa yung thesis namin, sumabay yung case study. Bukod kasi sa OJT, may klase pa ako. So Monday to Friday, may OJT, Saturday, may pasok sa school. Tapos, hindi pa ako totally nakakapag-grieve. So parang nauubusan na ako, napapagod na ako. Lord, hindi ko na kaya. Hanggang another year, dumating, January, may thesis pa din, case study.
nakakapagod po. At hindi ko yun kaya ng mag-isa. Maraming times na gusto ko nang sumuko. Na Lord, hindi ko na kaya. Pagod na ako, Lord. Na Lord, hindi ko na alam yung gagawin ko. Ilang araw pa ba, ilang linggo pa ba ako magpapanggap na okay ako sa mga tao? Kasi that time, naalala ko, I need to show up eh. Part ako ng dance team, kailangan ko mag-cell group. At sobrang hirap. Sobrang hirap po talaga that time. But because of God, because of prayer, nalaga ko na nalalangin sa Lord na, Lord, help me. Lord, be with me. Lord, bless me. Lord, sustain me. Lord, give me wisdom. Lord, ikaw nang bahala. Iniiyak ko talaga po lahat sa Lord. And ito nga po yung recent lang is yung thesis namin. Parang February, thesis defense namin. And ilang months ko po yun sinama sa prayer items sa midweek. Ilang months ko po yun pinagpe-pray talaga. Kasi sobrang laking nun para makagraduate ako eh. Pero nung time ng defense namin, hindi siya naging successful. And sobrang na-demotivated ako. Sobrang na-discourage ako na, Lord, why? Ilang months ko itong pinag-pray sa'yo, Lord. Sobrang confident ako sa defense namin, tapos hindi nangyari. Sobrang, Lord, why? Hindi ko maintindihan. Pero let me understand. Let me to accept kung anong nangyari. Minsan, may mga prayer tayo na akala natin mangyayari talaga kasi naniwala naman tayo, kasi confident naman tayo, pero hindi mangyayari. Kasi may binabago pala yung Lord sa buhay ko, sa puso ko. Kasi parang sobrang confident ako nun eh. Na parang, wait, si Lord ang magde-decide. Hindi porket na ilang beses mong pinag-pray, ibibigay niya agad. No? And then, tuloy lang, ginagawa pa rin namin yung thesis namin, case study, and then another internship sa clinical naman. Pinag-pray ko din siya sa Lord. Yung una, wala eh. Hindi ko alam kung saan ako mag-OJT kasi clinical. Pinag-pray ko siya sa Lord, sinama naman siya sa prayer request sa midweek. And salamat sa Lord kasi nag-start na ako. Nakapag-start na pala ako, no? At malapit na akong matapos. Salamat sa Lord talaga. And lahat po yun ay bunga ng panalangin. Kung bakit po ako nandito, kung bakit ko kinakaya until now, lahat po yun ay bunga ng panalangin. Kasi nga, I believe, hindi ko kaya eh. Sobrang hina ko that time. Sobrang sensitive ko. Dali ko mapagod, dali ko magkasakit. But because of those genuine prayers sa Panginoon, nandito po ako ngayon. And gusto ko lang din pong i-share na unofficial na announce, hindi pa na-announce ng namin school. Pero yung GPA ko is pasok po siya as President's Lister. And grabe, lahat po yun ay para sa Panginoon. Kasi kung babalikan, parang gusto ko nang sumuko, pagod na ako yung thesis namin and all. Pero lahat po yun may balik. Sa patuloy ka lang maniwala at magtiwala sa Panginoon. And gusto ko lang po talagang sabihin sa inyo na sobrang powerful ng prayer natin. Kaya kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, no, hanggang ngayon, nasasaktan ka pa rin, hanggang ngayon, hindi mo alam yung gagawin mo. Let us all manalangin. Ipanalangin sa Panginoon with sincerity. Para matouch talaga yung heart ng Panginoon. Let us all pray. No, ilukod natin sa panalangin dahil kalaban na yan, hindi tayo magkita. But when we pray, makikinig ang Panginoon. Kaya, salamat po talaga sa Lord. I am so thankful, I am so grateful. No, kasi kung wala ang Lord talaga, walang po dito ngayon. Sa lahat po na nangyari sa akin, till now, I'm still in the process of healing. I'm still working sa mga bagay na kailangan ko i-prove, sa aming thesis, sa aking internship. Pero lahat po yun, kiniklaim ko na talaga yung success nun. Because I believe that God is with me. Katulad kung paano sinamahan ng tinugod ng Panginoon yung prayer ni Chavez. At ayun lang po, sana meron po tayong natutunan sa prayer ni Chavez.
No? At let us all apply, let us all practice yung mga bagay na ito when we pray. Sige po, pwede po ba tayong magsaya sa panalangin? Let us pray. Yes, Lord God, we worship you, we honor you, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito, Lord God, na narinig namin yung mensahe mo. Salamat, Panginoon, sa words, sa revelation, Lord God. Salamat po, Panginoon, dahil yung prayer ni Jabez, Panginoon, naging model para sa atin, Lord God. At sana, yung mga natutunan namin, Lord God, na-apply namin sa aming mga buhay, na tunay, Panginoon, na when we pray, we will speak from our hearts, Panginoon. We will speak, Panginoon, with sincerity and genuineness, Panginoon, so that it can touch you, it can reach you, Lord God. And Lord God, tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy na maniwala at magtiwala sa iyo, Lord God. And we pray, Lord God, na sa galing ito, help us, Lord God, na hindi na magpanggap, Panginoon. Help us, Lord God, na maging totoo, Panginoon, sa aming mga panalangin, sa aming mga sarili, Lord God, na mawala na yung doubts, mawala na yung pride, Panginoon, but really, surrender everything to you. Lord God, maraming salamat sa mensaheng ito, Lord God. Nababaunod namin, Lord God, saan man kami magpunta at ano yung gagawin namin. Lord God, maraming salamat for this message. And I really do pray, Lord God, na-receive ito ng bawat isa kung ano yung nais mong iparating sa kanila. Lord God, we worship you, we honor you, we thank you for this night and for your words. And that is what we pray in Jesus' name. Amen. Maraming salamat po. God bless us.